Ang estudyanteng ito na may bigat na 2 tonelada ay kalilipat lang sa isang paaralan para sa mga delinkwente. Ang naglibot sa kanya sa eskwelahan sa simula ay ang class representative, isa sa mga magiging kandidata bilang asawa ng malaking matabang lalaki. Sa hinaharap, makukuha rin niya ang atensyon ng pinakamagandang blonde sa eskwelahan. Araw-araw pa siyang pupunta para kulitin ang matabang lalaki na makipag-date sa kanya. Kung papayag ang halimaw na ito, maaaring maging isang malaking kapahamakan ito. Pero malakas ang paniniwala ko na sa huli, mas gusto ng matabang lalaki ang mga brunete. Sa cafeteria, ilang delinkwente ang gustong manggulo sa hot na leader ng unang taon. Tinulak pa nila siya pero iniligtas siya ng ating giga-fat na bida. Ang ating bida ay hindi nagsusuot ng kapa. 2 tonelada ang bigat niya. Ito ang nagpagalit sa mga lalaki. Kaya bumalik sila ulit para guluhin siya. Pero sa isang malamig na tingin lang, naihian nilang lahat ang kanilang mga salawal. Bumalik na ang kapayapaan sa matabang lalaki. Gayunpaman, may isa pang problemang lumitaw. Nakuha niya ang atensyon ng isang malaking isda. Matapos sirain ang herarkiya sa eskwelahan, susuntukin siya sa mukha bilang parusa. Sa una, akala niya ay napakabagal ng lalaki, kaya madali niyang naiwasan. Ang susunod na suntok ay tiyak na makakabali ng ilang buto. Pero nang maalala ang pangako sa kanyang ina na magtatapos ng mapayapa, tumigil siya at tinamaan ng sapul sa mukha. Nagkunwari pa siyang nasaktan, pero arte lang pala ang lahat. Gusto ng babae na pumunta siya sa infirmary, pero hindi man lang niya naramdaman ang suntok na yon. Sa silid-aralan, tila pinagtatawanan siya ng lahat dahil sa pagiging mataba. Mukha siyang si Truck Kun na nakaupo sa silya. Ganoon siya kalaki. Pero lahat ng pang-aasar na ito ay malapit nang matapos subukang saktan ng isang bully ang isang mahina at bigong-bigo siya. Nagalit siya dahil pinagtatawanan siya ng lahat at nagpa siyang ibunton ang galit niya sa alam niyo na kung kanino. Hindi alam ng paslit na ito ang kamalasang sasapitin niya sa araw na yon. Ang ating matabang bida ay nanatiling nakatayo na parang pader ng isang hindi mapasok na kastilyo. Ginamit ng paslit ang lahat ng kanyang lakas para isampal iyon, at nang malapit na itong tumama, dumating ang ganting salakay. Sa isang iglap, tinamaan siya ng napakalakas kaya agad siyang nawalan ng malay matapos tumama sa pader. Walang sinuman sa silid ang makapaniwala kahit pa ang pinakamalakas. At ang pinakakahanga-hanga ay natutulog siya. Kusang gumalaw ang katawan ng bagong estudyante dahil sa reflex. Buwisit, ito. Makalipas ang ilang sandali, habang nagkaklase, lahat ng estudyante ay tahimik na nakaupo nang hindi umiimik, maliban sa lalaking natumba. Pinili ng lahat na manatiling kalmado. Matapos maobserbahan ang sitwasyon, ginulat ng nagtatakang propesor ang lahat ng estudyante sa pagtatanong kung bakit sila di pangkaraniwang tahimik. Ang lalaking kalmadong humihingi ng paliwanag ay sinalubong ng mga nagsisigawang takot na nagsasabing maayos lang ang lahat. Nagulat ang matanda sa kakaibang kilos ng mga high schooler. Alam na alam ng lahat na hindi sila dapat mabuking. Ang guro, pati na rin ang class president, ay nagtaka sa kakaibang pag-ugali na ito. Samantala, isa sa mga junior leader ay malalim ang iniisip. Dahil sa nangyari kanina, lahat ay nagsimulang magtaka tungkol sa transfer student na tumalo kay Hydra sa isang suntok lang. Dahil doon, isang estudyante ang mabilis na tumayo at nagmadaling ibahagi ang balita sa buong eskwelahan nang biglang may nagsalita sa buong klase na ang kanyang mga salita ay para sa bagong dating. Nagbanta si Bolfos na bubulihin at guguluhin niya ang sinumang magbabahagi ng insidenteng ito sa iba hanggang sa araw ng graduation. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki kung paanong tiyak na kasusuklaman ng lahat dito ang makasama siya. Sumang-ayon sa katotohanan ito ang mga tsismosang babae na nakakakita sa kanya bilang kakaiba, kaya't hindi siya nakapagsalita. At kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ayusin ang gulong ito, pinahila sa kanila ang kanilang kaibigang nawalan ng malay pabalik sa upuan nito. Nagsimulang mag-isip si Bullfist tungkol sa sarili niyang kahinaan na ikinataka ng iba. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ng klase, nagtipon siya at ang kanyang mga kaibigan sa isang liblib na lugar. Nang tanungin tungkol sa kanyang kalagayan, sinabi ni Huang Insin na halos hindi makapagsalita na inakala niyang katapusan na niya. Nang tanungin kung bakit sila nagtitipon ng palihim, sinabi ng leader na hindi rin siya sigurado, sinasabing gusto niyang personal na tanungin ang partikular na individual na ito. Sakto namang dumating siya, at matapos maproseso ang sitwasyon, nasindak siya at nagsimulang bumula ang bibig nang makita ang nakakatakot na transfer student. Sinabihan siya ni Yang Hu na umayos, ngunit sobrang takot ng lalaki para maintindihan kahit simpleng salita. Pagkatapos ay nagmadaling magtago si Huang Insin mula sa taong inakala niyang halimaw. Nang makita ito, walang nagawa ang kanyang boss kundi suntukin siya sa mukha. Para pilit siyang pakalmahin, namangha ang lahat sa katangahan ng isang ito. Dahil doon, lumingon ang junior leader sa bida at humingi ng paliwanag ang mga lalaki. Sumigaw si Nawuk sa abot ng kanyang makakaya, ginulat ang lahat, bago kalmadong sinabi na narito siya para sa isang mapayapang buhay high school. Bago magsalita sa isang nagbabantang tono at humingi ng tulong, at habang inaakala ng mga alipores na ito ay isang uri ng banta,
biglang inilahad ng kanilang leader ang kamay ng pakikipagkaibigan sa bida. Lahat ay natulala habang nakikipagkasundo ang bagong dating sa kanilang leader, tinatanggap ang pakikipagkamay. Sinabi ni Yang Hu na dapat silang magtulungan para pareho nilang makamit ang layuning ito. Nagulat ang ibang miyembro ng gang sa kung gaano kapayapa natapos ang usaping ito. Kaya't sinabi ni Belfast na yon ang tamang gawin dahil ang bago niyang kaibigan ay isang mabait na tao. Sinubukan ng isa sa kanila na mga atwiran na ginulo pa rin sila nito, ngunit sinabi ng leader na sila ang unang nagsimula ng gulo, kaya't hinimok niya silang magpatawad at magkasundo, at kaya sunod-sunod. Nagpakilala ang grupo ng magkakaibigan sa bida at nakipagbati sa kanya, maliban sa isa na walang malay. Ilang saglit pa, tinanong ng isa sa mga estudyante ang mataba kung alam niya ang lahat ng patakaran sa lugar na ito, ngunit nang hindi ito sumagot, napagtanto niyang binabaliwala silang lahat ng matangkad. Dahil doon, ipinaliwanag ng lalaki kung paanong lahat ay sakop ng isang partikular na hanay ng mga panuntunan sa paaralang ito. Ipinaliwanag kung paano natutunan ng bida ang maraming patakaran. Ngunit dapat malaman na ang mga baitang ay sumusunod sa isang herarkiya, at bawat isa ay may inaasahang leader. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng lalaki na ang leader ng kanilang batch ay kalaluklok lang, at nang tanungin kung sino, ipinahayag niya na ito ay ang barbarong brown bear. Ang nagpapaliwanag ay tinanong kung ang estado ni Park Ki-duk ay hindi mapapantayan. Kaya nilinaw niya na ang kanyang titulo bilang leader ay maaaring agawin mula sa kanya ng sinumang makakatalo sa kanya sa isang isahan laban isang duelo, gaano man ito kahirap. Ibig sabihin ng mga estudyante, ang buhay eskwela ay lubos na naimpluwensyahan ng leader nito, at nang magsasalita na sana siya ng masama tungkol sa kasalukuyang leader, biglang tinakpan ang kanyang bibig. Nalito ang malaking lalaki habang ang kanyang mga bagong kaibigan ay takot na takot. Dumating na si Park Ki-duk kasama ang kanyang maraming alipores. Nang tanungin ng barbaro kung bakit sila naroroon sa ganoong lugar, sinabi ni Yang Hu na pare-pareho lang ang dahilan nila. Nagsimulang tuyain siya ng alipores ng brown bear dahil sa kanyang katangahan at kayabangan. Inutusan ng galit na lider ng baitang na ibili siya ng tinapay, kasama ang strawberry milk, ngunit ang rebeldeng si Yang Hu ay buong tapang na tumalikod at sinabing masyado ng mataba si Park Ki-duk para sa mga ganoong pagkain. Ang class leader na na-trigger sa ganoong provokasyon ay bastos na pinutol. Nang itanong niya kung sino ang nagpapakita ng kayabangan, muli siyang pinutol ng isang taong humihiling na maging magalang siya, at hinihimok siya, at ang kanyang gang na itigil ang panggugulo sa iba. Lubos na nainis ang dakilang leader sa mapagkumbabang kayabangan na ito, at hiniling sa magalang na tao na linawin ang kanyang sinabi, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Dahil doon, nakita ng isa sa mga alipores ang pagkakataong ito para sumikat sa pamamagitan ng pagpapahiya sa isa pa. Kaya gumawa siya ng nakakatakot na ekspresyon at ipinaalam kay Nawok na gustong makipag-usap sa kanya ng malaking tao. Ngunit nang hindi makatanggap ng sagot, sinimulan niyang pagtawanan ang kanyang timbang, lalo na ang kanyang malaking dibdib. Ngunit noon din, napagtanto ng lalaki na ang bida ay ang parehong taong nasuntok ng patalikod sa lunchroom at pinagtawanan niya ito. Pagkatapos ay nagbanta siyang gawin itong ikatlong nakakahiyang sandali ng bida sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya sa mukha at inakalang takot ang kanyang pananahimik. Ngunit sa sandaling naisip niyang pagtawanan ang sombrero ng ating bida, magalang na hiniling ng kalmadong lalaki sa kanyang kausap na ibalik ang sombrero sa dati nitong lugar. Ang ekspresyon ng ating bida ay sobrang nakakatakot kaya nagsimulang manginig ang lalaki. At kaya marahan niyang kinuha ang sombrero ng kalmadong lalaki bago ito maingat na ibinalik sa lugar nito. Nahirapan ang brown bear na iproseso ang kung ano ang nangyari. At nang sasabog na sana siya sa galit sa kanyang mga alipores, dahil sa kahabag-habag na pagkabigo na ito, biglang may tumawag sa kanya. Lumingon ang boss. Ang mga batang siga ay nasa harap na ngayon ng mga babae, at isa sa kanila ay nagtanong kung sino sa kanila ang mga first year. Sinubukan ng barbaro na magmukhang magalang hanggat maaari dahil ito ay walang iba kundi ang honored student ng kanilang batch, si Kim So-young. Ang isang ito ay may nakamamanghang kagandahan, pagkatapos ay napansin ang ating bida at nadiri sa kanyang matabang itsura. Gusto ng honorary student na sumama sa kanya ang brown bear dahil gustong makipag-usap sa kanya ni Suzy. Lalo pang nasabik ang malaking lalaki dahil ito ay walang iba kundi si Park Suzy mula sa 2 taon. Dahil doon, masaya siyang nagmadaling makipagkita sa magandang babae. Ang kanyang biglaang pag-alis ay ipinagtaka ng kanyang mga alipores, kaya huminto siya sandali at kinausap sila. Nang utusang asikasuhin ang mga rebelde, ang kakaibang mood ng mga alipores ay biglang naging mas marahas na kapaligiran. Ang orihinal na nambuli ay hinimok silang tumigil dahil sa matinding pressure na bigla niyang naramdaman. Nang makitang hindi siya papakinggan, nagpasya siyang tumakbo bago pa mangyari ang mas masama. At sa isang iglap, napaligiran ang ating bida at ang kanyang mga kaibigan, dahil kapag nag-utos na ang leader, ang kanyang salita ay batas. At kung sakaling may sumuway sa utos na ito, kailangan na niyang tumakas at lumipat ng paaralan o harapin ang parusa mula mismo sa boss na kanyang sinuway ang otoridad.
Ibig sabihin, kapag nag-utos na ang leader, hinding-hindi maaaring sumuway. Ayon sa lohikang iyon, ipinaliwanag ng lalaking may afro na bilang mga first year, obligado silang igalang ang salita ng kanilang leader. At dahil doon, sinimulan na ang pagpaparusa sa pinuntirya ng suntukin niya ang unang estudyante sa sikmura na nagpadana sa kanya ng sakit. Hindi makapaniwala ang iba sa eskandalong ito. Si Na Shanwook, na nakita ang lahat, ay labis na nagalit sa kawalang katarungang ito. Nagsimula namang pagtawanan ng mga alipores ang masamang tingin na ipinukol sa kanila ni Bullfist. Ngunit nang sabihin ng lalaking may afro na wala silang magagawa, bigla siyang pinigilan ng bida, na kahit nahihirapang sumunod sa mga patakaran, ay iginiit na ang sinumang nanggigipit sa iba ay isang kaaway. Isang estudyanteng nainis sa mga marangal na salitang iyon ang nag-dirty finger sa bida, sinasabing batas ang salita ng kanilang mga leader, ngunit pinatahimik lang siya ng matabang lalaki nang itaas nito ang boses. Iginiit ni Wook na kaaway niya ang mga bully. At dahil doon, nagpa siya ang ating bida na pasunurin ang mga nanggigipit. Samantala, sa ibang lugar sa paaralan kung saan may ginaganap na isang nakakatensyong pagpupulong, kinumpirma ni Zombie sa kanyang mga superior na opisyal nang itinalaga ang Brown Bear bilang leader ng mga first year. Dahil dito, may isang tumawa ng malakas. Pagkatapos ay may nagtanong sa lalaking blonde kung sa kanyang opinyon, sino ang mananalo sa laban sa pagitan niya at ng bagong junior leader. Iginiit ni Young Joon na mahina pa ring junior ang Brown Bear. Mabilis na tumayo sa kanyang upuan ang nagalit na lalaki, na ikinailang ni Zombie, habang tinanong niya ito para linawin kung naniniwala ba siya sa kanyang pagkapanalo o hindi. Kinumpirma ng blonde at sinabing kakaiba sa kanyang batch ang matangkad na nakapulang damit. Nang mga oras na yon, ang bida, na nagsabing kaaway niya ang alipores, ay nagpa siyang simulan ang kanyang panunupil. At kaya tumalon siya sa ere bago pumustura ng palaban, na sinundan pa ng isa. Dahil sa kanyang footwork, nakahanda na ang lahat. Lahat ay namangha dahil ito ay step dance, isang sikretong teknike na nagtatago sa sarili na kilala bilang hidden in the smoke na bumulag sa lahat. Inakala ng isa sa mga goons na nakita niya ang kilos ng malaking bida, kaya agad niya itong sinubukang suntukin. Ang kanyang malakas na suntok ay tahimik na naglaho sa usok. Hindi mahanap ng nalilitong kalaban ang matabang bida, na biglang lumitaw sa likuran niya at bumulong sa kanyang tainga, na halos ikalabas ng kaluluwa niya. Sa sandaling iyon, tumilapon ang goon sa pader. At habang hindi makapaniwala ang iba sa nangyari, isa pang lalaki ang nagulat at natalo sa isang suntok lang. Hindi maproseso ng lalaking may afro ang sitwasyon. Lahat sila ay nasa ilalim na ngayon ng kapangyarihan ng isang mabait na kaluluwa na patuloy na nagtatago sa usok. Nasindak ang estudyante, sinasabing pandaraya ang ganoong teknik. Ngunit sa sandaling iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na mag-isa sa walang katapusang dagat ng kapusyan. Ngunit nang mawala ang usok, ang lalaking may afro, na natulala, ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Kasabay nito, sa isang ligtas na lugar, sinimulang sermonan ng mga kaibigan ng bida ang kanyang mga ginawa, na ikinalito niya dahil mas pinili nilang tumakas kaysa lumaban. Sinabi ng isa sa kanila na lagot na sila dahil ang kanilang paglabag sa patakaran ay tiyak na mangangailangan ng interbensyon mula sa mga senior. Sinabi naman ng leader na siya sana ang haharap sa gulo kung hindi naunahan ng bida at dapat na nilang pag-ingatan ang susunod nilang gagawin. Lahat ay nasindak dahil tiyak na imbestigahan ng mga senior ang kanilang krimen. Noon lang napagtanto ng leader na may nawawala. Samantala, pabalik sa lalaking may afro, naramdaman niya ang presensya ng isang napakalakas na aura. Nang makita ang ganitong kadakilaan, agad inakala ng alipores na siya ang tunay na leader ng grupo. Ang individual na ito ay walang iba kundi isang kawawang hydra na kagigising lang mula sa isang sapilitang pag-idlip. Nang tanungin kung siya ba talaga ang may kasalanan, buong puso itong kinumpirma ng estudyante kay Brown Bear. Sinasabing inatake sila ni Hwang In-sin, ngunit may pagdududa ang leader. Iginiit ng mga goons kay Brown Bear na ang mukhang mahina ang totoong umatake sa kanila at malamang ay naglalaro lang ng isip para itago na siya ang tunay na boss. Humingi ng paumanhin si Hydra, sinasabing wala siyang alam sa nangyayari bago ngumiti na parang kontrabida at muling iginiit ang kanyang kawalang alam. Itinuro ng nasisindak na goon ang masamang ekspresyon sa mukha ng di umano'y leader na nagpamukha sa kanya na isang taong may delusyon sa paningin ng kanyang boss. Tinanong siya muli ni Park Ki-duk kung siya ba talaga ang may gawa nito, ngunit muli itong itinanggi ni Hwang In-sin, na nagtataka kung totoong nagpakita ba siya ng masamang ngiti. Nang sandaling iyon, may pumasok sa gusali, at habang kinukwestiyon ni Brown Bear ang binata, sinabi sa kanya ng bagong dating na halata namang hindi si Hydra ang hinahanap niya. Lumingon ang naintriga na boss. Iginiit ng kanyang mga alipores na dinala nila doon ang tunay na salarin. Mabilis silang pinatahimik ng kanilang galit na superior. Dahil doon, napagtanto ng mga alipores na napagkamalan niya ang isang inosenteng estudyante bilang pangunahing salarin sa isang sandali ng pagkataranta. At sa wakas, napagtanto ni Brown Bear na imposibleng bugbugin ng payat na blonde ang kanyang mga alipores. Ibig sabihin, si Bullfist na lang ang natitirang suspect. Muli silang nagkaharap. Nagsimulang mag-isip si Park Ki-duk kung ano ang dapat niyang hingin bilang kabayaran sa kawalang katarungang ito.
Ngunit nang hindi makatanggap ng tugon, idinamay niya ang mga senior, sinasabing mapapahamak si Bullfist at ang kanyang grupo kung makikialam sila, na naging dahilan para agad itong humingi ng paumanhin. Itinuring ito ng mga thug na kahinaan ng pagkatao at nagsimula siyang pagtawanan dahil dito. Ngunit sinabihan sila ng kanilang leader na magpakita ng respeto na nagpatahimik sa kanila. Gusto ni Yang Hu na sa kanya lang ipataw ng kaaway ang parusa at iwanan na ang kanyang mga tauhan. Tinanong ni Kiduk kung ano ang sasapitin ng taong kanyang sinaktan, kaya sinabi nito na ibibigay niya ang lahat para sa kalayaan nito. Dahil nakitang hindi naman siya personal na sinaktan ni Hydra, inutusan siya ni Brownbeard na umalis na. Ang natatakot na binata ay nakatanggap ng senyas mula sa kanyang leader na nagsasabing umalis na siya. Dahil doon, tumayo ang natalong si Insin at nagpasalamat sa kanyang leader bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naalala ng dakilang leader ang mga sinabi ni Bullfist at hiniling sa kanyang mga tauhan na huwag ibuhos lahat ng lakas sa simula. Nang makitang sabik na sabik ang mga alipores sa pambubugbog na ito, inihanda ni Yang Hu ang kanyang sarili sa pinakamasama. Tumakbo ang unang estudyante papunta kay Bullfist at agad siyang sinipa sa tiyan. Naramdaman ng binata ang sipa bago siya bumagsak ng patalikod. Naghanda muli ang lalaki at muli siyang sinipa sa sikmura. Hindi makapaniwalang tumingin si Brownbeard habang sinimulang tapak-tapakan ng kanyang mga tauhan ang kanyang kaaway. Ngunit nang makita kung gaano niya kinakaya, biglang nainis si Brownbeard. Si Afro, na tuwang-tuwa, ay biglang hinawakan sa balikat at basta na lang itinapon ng kanyang uhaw sa dugong leader. Nang makita ito, nagsimula ng asahan ni Bullfist ang pinakamasama. Nang makita kung gaano kahusay kinakaya ng binata ang pambubugbog, nagpa siya rin ang leader na suntukin siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang binata sa binti at naghandang pilipitin ito. Lahat ay nasindak habang sinasabi ng kanilang leader na hindi dapat lumaban si Yang Hu at dapat ay masunuring magpasakop dito. At dahil doon, isang kasuklam-suklam na bagay ang ginawa. Ilang sandali pa, ang mga nagmamadaling kaibigan ni Bullfist ay sumugod sa kanyang kama at nasindak sa kanilang nakita. Binati sila ng binata ng isang ngiti. Siya, na nasa kaawa-awang kalagayan, ay natuwang makita ang kanyang mga kaibigan. Labis na ikinagalit ni Yaong Tai ang kalupitang ito, ngunit sinabi ng boss na tapos na ang usapan habang ang mainitin ang ulo ay gustong gumanti pero pinigilan ng kanilang leader. Hindi maintindihan ni Jung Tai kung bakit napakakalmado ni Yaong Hugh, sinasabing hindi katanggap-tanggap ang kalagayan niya, lalo na ang kanyang bali na binti. Sinabi ni Bullfist na nasugatan ang kanyang binti dahil sa isang aksidente sa motorsiklo, at habang naniwala ang iba, may pagdududa pa rin si Jung Tai. Dahil doon, tinanong niya ang kanyang boss kung ano ang susunod na hakbang, ngunit sinabi ng nasa ospital na wala siyang ideya. Nang ipunto na maaaring saktan siyang muli ni Brownbeard at ng kanyang mga tauhan, tiniyak ng binata sa kanyang grupo na mag-a-apply siya para sa Yivila kapag ganap na siyang gumaling. Muli niyang iginiit ang kanyang mga salita at hiniling sa kanyang mga kaibigan na laging mag-ingat. Nalito ang baguhan sa terminong gitira. Sinabi ng isa sa mga lalaki sa boss na huwag silang alalahanin at sarili na lang niya ang isipin. Pabirong sinabi ni Bullfist na inaabangan niya ang libreng oras sa labas ng eskwelahan, at habang nagpapatuloy ang masayang usapan, napansin ni Jung Tae na umaalis na ang malaking lalaki. Lahat ay nakatuon sa nasugatang leader, at pagkatapos ay napansin ang higanteng lumalabas ng silid bago maglakad palayo. Biglang may sumugod sa malaking lalaki, hinihinging malaman kung saan siya pupunta. Tumigil sa paglalakad si Nawok. Hinikayat ng binata ang mataba na itigil ang anumang gagawin niya. Sinabi ni Jung Tae na kasalanan ng bida ang nangyari doon, na sinasabing agad sana siyang isinumbong ng buong grupo kung hindi dahil sa kanilang kasama. Sinabi pa ni Jung Tae na hindi kailanman itinuring ni Bullfist na kaibigan ang ating bida, kaya naman tinanggap nito ang parusa para sa kanya. Nagbanta ang binata na kung gagawa pa siya ng eksena, agad niya itong isusumbong sa mga senior, na nagdulot sa kanya ng isang masamang tingin na ikinagulat niya. Humingi ng paumanhin si Nawok, sinasabing isa siyang gago at gusto niyang umaktong ganoon. Nahirapan ang estudyante na sumunod at kaya humingi ang bida ng 3 araw para pagplanuhan ang mga bagay na sinasabing kailangan lang niya ang maikling panahong ito. Bago ito muling iginiit, sinundan ito ng karaniwang malamig na katahimikan ng ating bida. Nahirapan si Jung Tae na iproseso ang nangyari. Pinakalma ni Nawok ang binata habang sa wakas ay inilabas niya ang kanyang kaliwang braso. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang mga mata. Ang nakita niya ay mahirap unawain habang ang nagpakita nito ay nangakong babawi sa kanyang mga pagkakamali. Gusto ng ating bida na turuan ng leksyon ang sinumang manakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Lahat ay nakatanggap ng abiso, kasama na ang sugatang si Bullfist. Nagsimula na ang Yilira Battle Target System. Lahat ay na-curious nang ianunsyo ang isang itinakdang laban sa pagitan ng mga first year. Ang leader ng mga first year, si Brownbeard, ay hinamon na labanan ang isang kalaban na ikinagulat ng lahat dahil ito ay walang iba kundi ang transfer student mismo na itinuturing na dehado. Ngayong nakalabas na ang kanyang tatoo, ituturing na ng ating bida ang lahat ng kanyang mga susunod na gagawin bilang paraan upang ipagtanggol ang sarili.
Ang Aries, na kilala rin bilang Battle Target System, ay may ilang mga patakarang hindi matututulan. Ang una ay tanging ang mga walang koneksyon sa mga senior ang pinapayagang kumuha ng tiket para mapanood ang laban. Pinipilit ng ikalawang tuntunin ang sinumang dakilang leader na agad tanggapin ang hamon kung ito ay mula sa isang dehado na pinapayagang labanan ang bawat nominado na leader ng isang beses lamang. Ipinahihiwatig ng ikatlong tuntunin na ang mga laban ay gaganapin ng walang armas at may buong katapatan. Isinasaad ng ikaapat na tuntunin na kung ang isang dehado ay maging leader, lahat ng kanyang mga kasamahan sa parehong baitang ay walang pagpipilian kundi sumuko sa kanya. Ipinahihiwatig ng huling tuntunin na ang pinal at pangwakas na hatol ay pagmamay-ari ng hari ng paaralan. Puno ng pananabik na ipinaliwanag ni Yang Hu ang lahat, para lang titigan ng kakaiba ng iba sa ospital dahil nakikita siyang nagsasalita mag-isa. Namula ang mukha ng napahiyang binata dahil inakala ng lahat na nagtamo siya ng pinsala sa utak. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Tinanong siya ni Hydra kung malinaw ang kanyang nakikita. Pinag-isipan ni Bullfist ang bagay na ito. Ngayon, sa gitna ng arena, malapit nang gawin ni Nawok ang hindi inaasahan. At ganoon na nga, ang dalawang higante ay magkaharap na ngayon. Na-curious ang lahat kung bakit napakaaga nagsimula ang mga laban sa GS, lalo na't hindi pa idinaraos ang opisyal na seremonya para sa tagumpay ng leader ng unang baitang. Doon lang napagtanto ng mga estudyante na tanging ang mga pinili ng mga third year ang pinapayagang sumali sa GS, kaya nagtaka sila sa pagkatao ng bida. At kahit na siya ay isang misteryosong tao, hindi sila makatutol dahil ito'y aprobado na ng hari ng paaralan. Sa sandaling iyon, nagulat ang mga first year nang sila ay dumating na sa wakas. Pumasok na ang kanilang mga senior. Lahat ng estudyante ay tumayo ng tuwid at inayos ang kanilang postura para batiin ang mga second year. Si Oh Chang-seok, ang 78 boss at ang pinakamalakas sa mga second year, ay inis na nagtanong kung ano ang dahilan ng kaguluhan. Sinabi ni Zombie na ang buong paaralan ay nagkakagulo habang ang kanyang mga kaibigan ay tahimik na nakatayo. Tinitigan ni Susie ang nakakatakot ngunit kalmadong higante at nabighani sa kanya dahil siya ang tipo ng lalaking gusto niya. Nang mahulog ang loob sa bida, biglang tumakbo papalayo ang babae papunta sa kanyang mga kaklase. Sinundan siya ng ilang estudyante habang tumatakbo sa silid. Nakuha ng kanyang ganda ang atensyon ng mga first year. Isa na rito ang na-curious na si Brown Bear. Dahil doon, lumingon siya at formal na binati ang mga second year. Tinitigan ng mga senior ang transfer student na nakatayo lang at sinabihang magpakita ng respeto. Pagkasabi niyon, binaliwala nila siya at nagpatuloy sa kanilang lakad. Nagpa siya ang mga second year na maupo. Nang tanungin tungkol sa bida na nasa likod ng buong problema, ipinaliwanag ni Zombie na isa siyang transfer student na dumating kahapon. Na-interes ang 78 sa mataba na humiling ng itira isang araw pagkatapos dumating. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng bigla ang pressure ang mga second year nang makitang malapit nang dumating ang kanilang mga senior. Tumayo ang lahat ng second year bilang tanda ng paggalang. Naramdaman din ni Brown Bear, pati na rin ng Tigre, ang mabigat na pressure na ito. Hindi maiwasan ng boss ng mga second year na hangaan ang lakas ng kanilang mga senior. At ganoon na nga, dumating na sila sa wakas. Pumasok na sa wakas ang mga senior. Hinikayat ni Oh Chang-seok ang kanyang mga tauhan na agad tumayo ng tuwid at matatag para sa mga third year. Lahat ay sumaludo sa mga senior nang may isang malakas at nagkakaisang boses. Napakalakas daw ng bati para kay number 4, habang binanggit ni number 6 kung gaano nakatagal mula noong huling itira. Mukhang pagod si number 5, habang si number 3 ay nanatiling hindi natitinag. Napansin ni Kim Tae-hee kung gaano kahirap makita si Chang-seok, ang leader ng mga second year, na sinusubukang maging mapagkumbaba. Sumilip siya ng kaunti sa unahan at nasindak nang makita ang isang taong ito na nakatayo kasama ng mga third year. Isang hakbang mula sa individual na ito at nagsimulang manginig ang buong paaralan. Ang makapangyarihang presensyang ito ay walang iba kundi ang leader ng third year, si Maseo Pil, na kilala rin bilang hari. Dahil doon, sa wakas ay pumasok na ang pinuno ng paaralan. Lahat ay agad na bumalik sa kanilang mga upuan, kasama na ang hari. Lahat ay na-curious sa taong ito dahil siya ang nagpapatakbo ng paaralan. Walang makaiwas ng tingin sa kanyang nakamamanghang itsura. Nagsimulang magsalita si Maseo Pil, sinabing magiging maikli lang siya at matagal nang hindi nakikita ang itira. Pagkatapos ay sinabi niya kung gaano karami ang nagtataka kung bakit ang isang walang pangalan, tulad ng humahamon ngayon, ay pinayagang makilahok sa ira. Kaya't kinumpirma ng hari na iyon ay kanyang kagustuhan sa isang nakakatakot na tono na ikinagulat ng lahat. Nang kumpirmahin ng kanyang mga nasasakupan na naiintindihan nila siya, nagpa siya ang hari na simulan na ang pagdiriwang. At kaya, gagampanan ni Zombie ang papel ng tagapamagitan sa laban ng unang baitang sa ira. Kalaban ng dakilang leader, si Brown Bear, na maraming tagasunod, ang transfer student na may ilang kaibigang sumusuporta sa kanya, kasama ang isang sugatang leader ng grupo. Ipinaliwanag ng blonde na matatapos ang laban kapag isa sa kanila ay umamin ng pagkatalo, bumagsak, o kung may anumang problema na mangyari.
Pagkatapos ay hinawakan ng senior ang masiselang bahagi ng kanyang mga junior at sinabing iyon lang ang lugar na bawal nilang hawakan. At sa pagsabi niyon, sa wakas ay nagsimula na ang laban. Napuno ng sigawan ng arena. Nang magpakawala ng unang suntok si Park Ki-duk, agad itong sinangga ni Na Wook. Agad na nahabol ng bakal na depensa ang ikalawang atake. Binugbog ng dakilang leader ang bagong dating ng sunod-sunod na suntok, ngunit nanatili lamang siyang depensibo. Ito ang nagpagalit kay Brown Bear, na itinuring ang kakulangan ng opensa bilang isang uri ng pagmamaliit. Nang akalain na minamaliit siya ng transfer student, sumiklab siya sa galit. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na malalakas na suntok na nagawang itulak pa atras si Na Wook. Ang kanyang mga alipores ay labis na natuwa sa kanyang ipinakita, ngunit sinabi ng third year na ang nangingibabaw sa laban ay ang kanyang kalaban. Lahat ay na-curious sa mabait na kaluluwa na sinalo ang lahat ng papasok na suntok. Ngunit ang pinakakagulat-gulat ay ang katotohanang ang umaatake ang tila hinihingal. Napagtanto ni Park Ki-duk na nasa mahirap siyang sitwasyon dahil kahit siya ang umaatake, hindi niya maiwasang maramdaman na siya ang nasasaktan. At habang iniisip niya ang plano ng bida, kinausap siya nito sa karaniwang kaswal na tono, hinihimok siyang humingi na lang ng tawad para kaawaan siya, ngunit tumanggi ang mayabang na si Brown Bear. Sinabi ng ating bida na ito na ang kanyang huling pagkakataon na ayusin ang mga bagay. Nagulat ang dakilang leader na makita ang sarili na sobrang pagod, kaya inakala ng nainis na isa na ang pagod na ito ay gawa ng isang partikular na individual. 3 oras ang nakalipas, ipinaalam ni Brown Bear sa Afro na ang kanyang kalaban ay ang transfer student na napahiya ni Sudako. At habang nagsisimulang magsalita ang payatot kung gaano kadali ang hamon na ito, bigla siyang may nabangga, lumingon ang siga sa kanyang nabangga at pinilit itong humingi ng tawad. Para lang mabilis na mapagtanto na ito ay walang iba kundi si Sudako. Nainis ang third year na basta na lang tawagin sa kanyang pangalan, kaya't itinuwid ng junior ang kanyang sarili at formal na humingi ng tawad sa kanyang kayabangan. Pagkatapos ay tinitigan ng third year ang higante sa harap niya bago sabihin na kulang sa respeto ang buong batch na ito. Partikular na interesado si Sudako sa leader ng mga bagong junior, at habang nagsimulang magsalita ng walang galang ang bata, mabilis siyang sinugod ng nakatatanda at sa isang iglap, ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Ngumiti si Sudako at sinabing matatalo si Brown Bear. Hiniling sa kanya ng matangkad na linawin ito, kaya't ipinaliwanag niya kung paano siya hindi magtatagumpay laban sa bida, binanggit kung gaano siya kahina at sinabing dapat siyang manalangin na makansela ang laban. Sinubukan siyang pakalmahin ng alipores ng matangkad na nagsasalita lamang ng ganoon ang senior para iligtas ang sarili. Ngunit kahit na labis siyang nabagabag nito, habang nagsisimula siyang pagdudahan ang sariling tagumpay, ibinalik si Brown Bear sa katotohanan ng mabait na kaluluwa na humimok sa kanya na sumagot. Dahil doon, muling nagalit ng husto ang leader ng klase. Napagtanto ng isa sa mga nanonood na mas ganado ang boss ng mga first year kaysa noong nasa kompetisyon pa siya ng first year. Patuloy niyang binugbog ng mga kamao ang ating bida, sunod-sunod ang suntok. Ngunit sa kanyang labis na pagkabigla, hindi natinag ang kanyang kalaban. Ang kanyang matayog na anyo ay tila lalo pang lumaki. Nang gamitin niya ang kanyang teknike absorption, walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Ngayong kumpleto na ang teknik, sinabi ni Na Wook kung paano tinanggihan ng kanyang kalaban ang awa na ipinagkaloob niya. At kaya, naalala niya ang isang lumang kasabihan na nagsasabing dapat itapat ang bawat isa sa isang taong kapantay niya sa lakas. Ang lalaking nagsabi ng mga salitang iyon ay sandaling pinroseso ang mga ito. Bago magpa siyang bigyan ng bagong kahulugan ang salita, sa pamamagitan ng pagsugod sa kanyang kalaban, upang linisin siya sa kanyang mga kasalanan, hinimok siya ng bida na manood ng mabuti. Naramdaman ni Brown Bear na nalulula siya sa kakaibang lakas na ito. Nagpa siya ang ating bida na gamitin ang kanyang teknike na tinatawag na kanang kamao, paglilinis ng puso. 50 pounds na ginawa niya gamit lang ang kanyang kanang kamay. Sa wakas ay napagtanto ng binubugbog na first tier boss na baliw ang kanyang kalaban. At ganoon na lang, napaulan ng suntok ang Brown Bear. Dahil dito, hindi na makahinga si Park Ki-duk. Hindi makapaniwala sa nakikita ang kanyang mga alipores. Hindi makapaniwala ang matangkad sa lakas ng kanyang kalaban. Hinikayat siya ng ating bida na humingi ng tawad para maayos na ang lahat. Bago pa man siya dumukot ng isang kaha ng sigarilyo sa kanyang bulsa, agad siyang sinita ng arbiter sa pagtatangkang manigarilyo na labag sa mga patakaran. Samantala, hindi matanggap ng Brown Bear na matatalo na siya kaya dumukot siya sa kanyang bulsa at naglabas ng brass knuckle. Bago pa man patraidor na paluin sa ulo ang ating bida na ikinagulat ng kanyang kaibigan, tumalsik ang dugo sa sahig, dugo ng isang inosenteng tao. Nang makita ito, walang makapaniwala, kaya nagsigawan sila na nilabag ng Brown Bear ang mga patakaran dahil gumamit siya ng armas para pabagsakin ang kanyang kalaban. Nagulat ang mga second year sa pangyayari, habang si Susie naman ay hindi makapaniwala sa nangyari. Nagulat mismo ang ref, ngunit nang i-disqualify na sana niya ang lalaki sa paggamit ng armas, naantala siya ng isang malakas na tawa. Sinubukan niyang itawag ang pandaraya, ngunit muli siyang naantala.
Lumingon ang nainis na zombie para tingnan kung sino ang bastos na yon at nasindak nang makitang walang iba kundi ang hari mismo na tawang-tawa. Ang kanyang nakakatakot na tawa ay nagdulot ng kilabot sa bawat estudyante. Sinubukan ng zombie na itigil ang laban ngunit hinikayat lang siya ni Boss 97 na ipagpatuloy ito. Walang sinuman sa mga estudyante ang kumbinsido dahil nilabag ang isa sa mga sagradong patakaran. Sinubukan ng ref na mga tuwiran ngunit wala ng lugar para sa diskusyon. At dahil doon, hinikayat siya ng hari na ipagpatuloy ang laban, isinisigaw ang kanyang utos sa buong paaralan. Ang boses niya pa lang ay lumikha ng isang malakas na shockwave na nagpahimatay pa sa ilang mga estudyante. Nahanap ng second year ang kanyang sarili sa harap ng isang napakalakas na kapangyarihan na walang sinuman ang makakalaban. Ito ang tunay na kapangyarihan ng pinuno ng paaralan. At dahil doon, wala siyang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang laban. Nainis si Bullfist sa kabaliwang ito kaya sinubukan niyang bumangon sa kama sa kabila ng kanyang pinsala, ngunit pinigilan siya ng nurse. Napaluhod sa lupa ang nanlumong si Hydra, hindi maintindihan ang ganitong kabaliwan dahil nakitang sugatan at nakahandusay na ang bida. Kinuwestiyon din ni Susie ang desisyon ng hari. Samantala, naalala ng Brown Bear na nawala na sa sarili ang mga sinabi ni Chudako tungkol sa pagiging mas mababa niya sa transfer student. Hinikayat siya ng hari na tapusin ang laban at nakita ang barbaro na sumugod para tapusin ang ating bida. Ngunit sa sandaling iyon, may nagligtas sa mataba sa pamamagitan ng pagsalo ng suntok gamit ang kanyang mukha bago bumagsak sa lupa. Walang iba kundi si Yaong Tae, na ginulat ang kanyang kaibigan sa kanyang kabayanihan. Dahil dito, natagpuan ng kasalukuyang leader ng grade 1 ang dalawang dehado sa lupa sa harap niya, na nag-iwan sa kanya ng pagkalito. Ngunit sa sandaling iyon, hinikayat siya ng makapangyarihang pinuno ng paaralan na tapusin na ang laban. Noon, isang lalaki ang nananakit at naninigaw sa isang tao dahil sa galit. Walang iba kundi ang batang si Park Ki-duk na galit sa buhay at sinasabihang walang kwenta ng lalaking ito. Makalipas ang ilang taon, habang nakikipag-away, hindi niya maiwasang makita ang katwiran sa mga salita nito. Nagpakawala ang bata ng isang malakas na suntok na nagpanalo sa kanya laban sa kanyang kalaban. Medyo nagpapasalamat ang batang bear sa taong ito na nagpa-realize sa kanya kung gaano siya katibay at katigas ang loob habang pinapalakpakan ng mga bata sa paligid. Ang batang inakalang walang kwenta ay sa wakas nakahanap ng bagay na magaling siya. At sa kabila ng bawat laban na nagtatapos sa pagbagsak ng kanyang mga kalaban, napagtanto ni Ki-duk na ang pagtingin ng iba ay nakadepende sa dami ng kanyang panalo. Kaya naman, kailangan niyang manalo sa kahit anong paraan, dahil alam niyang bababa ang tingin sa kanya kapag natalo siya. Ngunit sa sandaling iyon, ginising siya mula sa mundo ng panaginip ng bida, na sinabihang mag-focus sa laban. Nasindak ang Brown Bear nang sabihin ng bida na wala ng atrasan sa kanyang mga ginawa ngayon. Maging ang mga third year ay nakaramdam ng nakakatakot na presyon nang sabihin ni Nawok na gagabayan niya ang bata tungo sa pagbabago. At sa pagsabi niyon, isang selyo ang ginamit. Sumugod muli sa kanya ang armadong binata, ngunit madali niya itong naiwasan gamit ang kanyang teknike, ang backstep. Dahil dito, naghanda ang ating bida, na ikinagulat maging ng hari, at sa wakas ay handa na siyang sumuntok. Sa wakas ay pinakawalan na ang napakalakas na counter-truth. Napanganga ang lahat ng manonood, lalo na si Park Ki-duk, na natagpuan ang sarili sa harap ng isang napakalakas na puwersa. Ganoon na lang, tumama ang huling suntok, at sa pagkapanalong ito ng dehado, ang ating bida ay sa wakas kinoronahan bilang boss ni 99. Noon, si Susie, habang tinitingnan ang mga kalahok, ay namula ang pisngi dahil nahulog na pala ang loob niya sa ating chubby na bida, na siyang tipo niyang lalaki. Gustong-gusto niya rin ang bilugan nitong tiyan. Nang makitang tinamaan siya sa ulo, agad na nagalit si Susie, na sinuklian ng mapanuksong ngiti mula sa Korean Beagle, na medyo ikinahiya niya. At noong lumalaban na ang ating bida, napagtanto niyang tama ang kanyang pinili. At dahil doon, sa wakas ay nakapagdesisyon na ang dalaga. Kalaunan sa paaralan, ilang first year na pumasok sa kanilang klase ang lubos na nagtaka nang makita si Susie ng second year. Lalo silang nagulat na makita siya sa kanilang simpleng silid-aralan. Sinubukan ng isang estudyante na bawiin ang kanyang upuan, ngunit pinagbantaan siya nito sa nakakatakot na tono dahil sa pangangahas na kausapin siya. Ang lalaki, na nabola sa kanyang mga sinabi, ay nagpasya na hayaan na lang siyang manatili doon. Nang makitang kaswal na nakikipag-usap ang masungit na maganda sa bida, lahat ay nainggit sa kanyang pambihirang swerte. Magalang na hiniling ni Yaong Hu na lumabas na siya ng classroom, na ikinagulat ni Suze dahil sa formal na pakikitungo nito sa kanya. Nakiusap din ang bida sa kanya, sinasabing malapit nang dumating ang guro. Si Susie, na nagulat kung gaano kabuting estudyante ang bago niyang gusto, ay nagpasyang umalis na ngunit sinabing kailangan muna niya ang kanyang number. Dahil dito, umalis na ang dalaga, sinasabing kokontakin niya ang kanyang honey mamaya. Lahat ng mga lalaki ay nalunod sa inggit nang marinig ang magandang si Susie na tawagin ang class leader sa ganoong paraan. Samantala, ang class president, na tahimik na nagmamasid, ay tumingin sa hawak niya at nadismaya. Maya-maya,
Isang tumatakbong estudyante ang pumasok sa klase ng first year at sinabing inutusan sila ng bagong boss na magtipon sa auditorium. Nasindak ang mga dating alipores ng brown beer dahil sa masamang pagtrato nila sa bagong namumuno. Ngunit ang ibang mga estudyante ay tila inaabangan ang pagtitipon na ito. Dahil dito, lumabas ang lahat ng siga ng first year mula sa kanilang mga silid-aralan at nagtungo sa auditorium. Pagbukas ng pinto, natagpuan nila ang kanilang sarili sa harap ng nakakatakot na hagdanan at isang napakalaking likod. Ang mga estudyanteng hindi alam ang dahilan ng pagtitipon ay nakaramdam ng bigat sa paligid. Ang dalawang bully ay lalong kinabahan. Ngunit nang batiin sila ng boss, ang Afro ang unang bumati pabalik. At pagkatapos ng sandaling katahimikan, sumigaw ang bagong leader ng buong lakas. Agad na ipinaramdam ang kanyang otoridad sa ibang mga estudyante. Sinabi ng mabait na kaluluwa na hindi siya leader, kundi isang simpleng lalaki mula sa kabisera. Kaya tumalon siya mula sa entablado para maging kapantay nila. Sinasabing dapat na silang lahat ay magkasundo mula ngayon. Nahirapan ang mga siga na makasunod. Ipinaliwanag ni Nawok na ayaw niyang maging boss nila kundi kaibigan. Lalong natuwa si Belfast sa kabaitang ito. Gusto niyang makita nila siya bilang isang taong makakatulong sa oras ng pangangailangan. Sinasabing tiyak na darating ang araw na asa sila sa isa't isa. Sinabi niya na lahat ay may silbi at dapat silang mamuhay ng may layunin mula ngayon bago sila pagbawalan na mambiktima ng ibang bata. Pagkatapos ay sinabi ni Nawok na laging tandaan na dapat kapantay lang ang level ng kalaban. Sa huli, sinabi ng mabait na higante na dapat silang magsisi ng sama-sama para makapagtapos ng payapa at hiniling sa lahat ng sang-ayon na sumigaw ng ay. Dahil doon, huminga siya ng malalim at unang sumigaw, ngunit sinalubong lamang siya ng nakalilitong katahimikan. Inakala ng ilang nahihiyang estudyante na isa itong uri ng sigaw sa laban. Saka lamang ito isinigaw ni Yang Tai, na sinundan ni na Yang Hu at Huang Insin. Ang buong klase ng ating bida ay positibong tumugon sa kanyang hiling. At dahil doon, lahat ay malakas na sumigaw ng aye sa harap ng kanilang bagong leader na ikinasya nito. Napagtanto ng lalaki kung gaano kabuting kaluluwa ang bida, sinasabing isa siyang kahanga-hangang tao, hindi tulad niya. Nagsimulang humanga si Yang Tai sa lalaking galing sa kabisera. At ganoon na lang, nagkaroon si Nawok ng isang hukbo ng mga bagong kaibigan. 7 araw na ang lumipas mula noon. Tumigil na sa pambubuli ang mga siga ng first year sa mga mas mahihina. Sinabi ng nerd sa 2 estudyante na mataas ang ranggo niya sa larong ito, kaya hinikayat siya ng 2 na i-add sila bilang kaibigan, isang perpektong halimbawa ng kapayapaang namayani sa mga junior. Tinanong ni Susie ang bida kung may gagawin siya pagkatapos ng klase. Niyaya niya itong mananghalian o magkaraoke, at nagmungkahi pang pumunta sa isang e-room na ikinagulat ng lahat, ngunit sinabi ng matabang lalaki na mayroon siyang appointment. Naiwan si Susie na may madilim na ekspresyon dahil napagtanto niyang makikipagkita ito sa ibang babae. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sinabi ng lalaki na isa itong study date. Gusto ni Nawok na mag-aral kasama ang class president ngayon. Agad lumingon ang dalaga para tingnan kung sino ang tinutukoy niya, at nang sundan ang tingin ng ibang mga estudyante, natagpuan niya ang sarili na nakatingin sa isang nerd na babae na nakatuon sa kanyang pag-aaral. Dahil doon, gustong mag-aral ng second year na may gusto sa kanya pero humingi pa rin ito ng date. Sinabing dapat silang mag-date bukas. Sinabi ni Belfast na na-reserve na nila ng mga kaibigan niya ang bus para sa susunod na araw, kaya nainis ang babae. Sinabi pa ni Susie na malalagot siya kung bubuluhin niya ulit ito bago niya ito itaboy. Nagsimulang maawa ang mga kaibigan ni Yang Hu sa kanya dahil nakita nila kung gaano siya hindi gusto ng mga babae. Pagkatapos ng klase ng araw na yon, magkasama ang class president at ang bagong grade leader. Sinabi ni Kang Minjo na baka magdulot ng gulo ang presensya niya, kaya naintriga ang lalaki. Kaya ipinaliwanag niya kung paanong hindi natutuwa ang kanilang senior sa pagsasama nila. Gustong iwasan ng class president ang anumang sitwasyon na magbibigay ng maling akala, dahil nandito lang naman siya para itutor ang transfer student. Pagkatapos ay itinagilid niya ang kanyang ulo at nakita ang mabait na higante na kakaiba ang tingin sa kanya. Nang nagsisimula na siyang malito, bigla nitong hinaplos ang kanyang ulo at sinabing ang cute niya, kaya namula ang mukha ng babae habang sinasabi niyang magpatuloy na sila. Ilang sandali pa, sa loob ng isang cave, tinuturuan ng class president ang bida ng English lessons. Pero habang patuloy niyang tinuturuan ang ating bida, bigla itong nagsimulang humikab. Nang makita ito, nagpa siya ang babae na itigil na muna ang lesson para sa araw na yon na okay lang naman sa lalaki. Dahil doon, nagpa siya silang umalis na. Pero habang kinukuha ang kanyang gamit, napansin ng babae ang mga gamit sa kanyang backpack. Ibinigay niya ang gamot sa bida dahil nakita niyang sugatan ito dahil sa huling laban niya. Nahirapan siyang ipaliwanag ang sarili, pero sinabi ng lalaki na inalok na siya ng senior niya ng parehong gamot, kaya nagpa siya ang class president na bawiin ito. Pero nang makitang tila malungkot ang babae, idinikit ng ating bida ang plaster sa kanyang ulo, nagpasalamat para sa gamot, at sinabing gagamitin niya ito, kaya tuwang-tuwa ang dalaga. Dahil doon, nagpa siya ang ating mga bida na huwag nang magtagal pa para maabutan ang tren.
Samantala, nahihirapan ang mga dating alipors ni Kedak na kontakin siya. Isa sa kanila ang nagtanong sa naka-afro tungkol sa opinyon niya sa bagong boss. Sinabi ng pangatlo na mabait itong tao na maaari nilang makasundo. Pero nahirapan ang lalaki na paniwalaan ito habang binanggit niya ang maluwalhating panahon nila sa ilalim ng brown bear. Pero sa sandaling iyon, may nabangga ang estudyante. Agad na humingi ng paumanhin si Afro para sa kanyang kapabayaan. Nagpa siya ang siga na gumawa ng eksena, sinasabing masakit daw ang braso niya, kaya humingi ulit ng paumanhin ang lalaki bago umalis. Saka palang inutusan ng lalaki ang bata na lumapit. Na-realize ni Afro na nasa mahirap siyang sitwasyon. Sinabihan siya ng kaibigan niya na manatiling mapayapa dahil ang pakikipag-away para sa wala ay magdudulot lang ng problema. Walang nagawa ang lalaki kundi sumang-ayon sa lohikang iyon habang humihingi siya ulit ng paumanhin sa lalaki. Sinimulan siyang tuyain ito dahil sa pagiging magalang bago sabihing ang buong henerasyong ito ay walang modo. Sinubukan ng kaibigan niyang mamagitan ng mahinahon, sinasabing kasalanan nila, pero bigla siyang sinuntok ng lalaki dahil sa paghingi ng tawad para sa kaibigan niya. Nang makita kung gaano karahas ang bully na ito, nagpa siya si Afro na umatake, pero sumablay siya at nakatanggap ng sipa sa tiyan. Habang bumabagsak sa lupa ang lalaki, sinimulan siyang tuyain ng lalaki. Pagkatapos ay inudyukan niya ang kanyang mga kaibigan na tulungan siyang bulpihin ang high school student. At dahil doon, pinagpapalo ng tsinelas ang batang siga. Habang patuloy silang ng insulto at nananakit, nakakita siya ng isang ladrilyo sa malapit at nagpa siyang hindi na siya magpapatalo. Sa sandaling iyon, pinigilan ng mga kaibigan ng bata ang lalaki. Kaya, sa biglaang bugso ng adrenaline, tinangka ng high schooler na pumatay, na hindi inaasahan ng kanyang mga kaibigan, nang bigla, may isang kamay na pumigil sa kanya. Lumingon ang galit na lalaki para tingnan kung sino ang nakikialam at nakitang ito ang kanyang senior, si Su Dogko. Ang nakasuot ng tank top ay nagalit ng husto dahil muntik na siyang tamaan ng ladrilyo. Pero sinabi ni Dogko na nakatawag na siya sa mga otoridad. Dahil doon, walang nagawa ang mga matatanda kundi umalis na talunan, habang sinisigawan sila ng high schooler na umalis na, dahil alam nila kung ano ang mas makabubuti para sa kanila. Ilang minuto kanina, habang nagtatrabaho, nakakita ang third-year student ng away sa malapit. Nang makilala ang ilan sa kanyang mga junior na kasali dito, sinabi ni Su Dako na wala silang mas magandang gawin. Sa kanya lang napansin na ang nakahiga sa lupa ay palihim na dumampot ng ladrilyo. Nang malaman ang kanyang binabalak, walang nagawa ang senior kundi magmadali para pigilan ang isang pagpatay. Kalaunan, nagpasalamat ang mga junior sa kanilang senior na nagsabing wala iyon, pero yumuko pa rin sila at nagpasalamat ulit. Itinaas ni Afro ang kanyang sombrero para tingnan kung nandoon pa ang senior. Nagpa siya si Sudoko na magsalita. Pero habang inaasahan ng mga takot na junior ang parusa o sermon, pinayuhan lang niya sila na huwag sirain ang kanilang buhay sa isang pagkakamali, kaya't labis silang nagpasalamat. Dahil doon, sa wakas ay umalis na ang third-year student. Na-realize ni Su Dagko na kumilos siya na parang matanda, pero tinawag siya ng kanyang boss, na sinabihang magmadali, kaya nagmamadali siyang bumalik sa trabaho. Dahil doon, nagpa siya ang mga lalaki na umuwi na pagkatapos ng isang mahabang araw. Kinagabihan, sinabi ni Afro sa iba sa group chat na i-enjoy ang gabi habang hinahanap niya ang nawawalang leader. Saka nakakita ang high schooler ng isang babae na may kasamang 3 lalaki. Nang makilala na pamilyar ang babae, lalo siyang nainis dahil paulit-ulit niya itong sinabihan na huwag magdala ng mga lalaki malapit sa bahay niya. Pero nasindak siya nang malaman kung ano ang nangyayari dahil ang 3 nambabasto sa kanya ay kilala rin niya. Agad lumayo ang babae sa kanila habang sinasabihan ang mga lalaki na itigil na ang kanilang kalokohan. Ang lalaking labis na nagalit sa pagtanggi ay nagpa siyang gumamit ng dahas, pero biglang namagitan ang binata at sinalo ang sampal para sa babae, na ikinagulat niya sa bilis ng paglitaw nito. Nagsimulang magtaka ang inis na siga kung sino ang epal, pero nang tingnan niyang mabuti, nalaman niyang ito pala yung high schooler na binugbog niya dati. Ito ay labis na ikinagalit niya dahil inakala niyang stalker ang menor de edad. Sinabihan sila ni Afro na umalis na, sinasabing nakatawag na siya sa mga otoridad, na lalong ikinagalit ng delinkwente, dahil inakala ng bata na sapat na ang pagbanggit sa mga pulis para takutin sila. At dahil doon, sinipa niya ito sa tiyan ng buong lakas, kaya napasubsob ito sa sakit sa lupa, na ikinatakot ng babae. Desperadong sinubukan ng high schooler na bumangon. Sinigawan ng babae ang delinkwente dahil sa ginawa niya. Dahil nakita kung gaano ka nakakainis ang dalawa, nagpa siya ang lalaki na asikasuhin sila, simula sa babae na kanyang sinugod, pero namagitan ulit ang lalaki at prinotektahan siya gamit ang kanyang katawan sa pangalawang pagkakataon, kaya bumagsak ulit siya sa lupa tulad ng dati. Nainis na naman ang siga sa high schooler, kaya walang awa niya itong sinipa sa mukha bago simulang tapak-tapakan. Ngayon, nasa ilalim ng mga paa ng delinkwente, tulad ng dati, naiinis na ang binata. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng bato sa malapit. Nang makita ito, ang unang pumasok sa isip niya ay gamitin ito bilang armas para tuluyan ng tapusin ang kanyang bully. Sa kanya lang naalala ang matalinong payo ng kanyang senior.
Labis na nainis ang binata nang maalala ang isang napakatamang payo sa pinakamalungkot niyang sandali. Saka palang narinig ang tunog ng isang pito. Sa wakas ay nakita na ang mga delinkwente. Nang makita ito, agad silang nagpasyang tumakas mula sa lugar. Pero habang tumatakas sila, tumakbo ang opisyal papunta sa lalaki. Mabilis niya itong kinumusta, kaya sinabi ni Afro na hindi siya nasaktan bago magpasalamat sa pag-aalala ng lalaki. Nagulat ang babae nang malaman na marunong pala itong magpasalamat, na labis namang ikinainis ng binugbog. Kahit na, nagpasya siyang kalimutan na lang iyon at sinabihan siyang umuwi na sa bahay nila. Hinawakan ng babae ang kamay ng kanyang tagapagligtas habang humihingi ito ng hapunan, kaya pinagalitan niya ito dahil hindi kumain buong araw. Kinabukasan sa paaralan, ikinuwento ng binata sa kanyang kaibigan ang kanyang pakikipagsapalaran kagabi at nagsimulang magreklamo tungkol sa kanyang kamalasan. Sa sandaling iyon, naalarma ang isa sa tatlo dahil papunta sa direksyon nila ang boss kasama ang mga kaibigan nito, kaya inayos nilang tatlo ang kanilang postura at tumabi. Dumaan sa kanila ang boss kasama ang kanyang mga kaibigan. Idinilat ni Afro ang kanyang mga mata para tingnan kung nakaalis na ang namamahala, pero nakita niyang nakatitig sa kanyang kaluluwa ang mabait na higante. Nagtanong ang takot na lalaki kung may problema. Sinabi ni Boss Siyam na hindi nila kailangang tumabi. Nalito si Afro habang ipinapaliwanag ng bida na hindi dapat ginagawa ang mga ganoong bagay sa magkakaibigan. Pagkatapos ay kinausap niya ang lalaking kilala bilang Deoko, nagulat nang makitang alam ng boss ang pangalan niya, at tinanong siya tungkol sa kanyang mga sugat. Nang sinabi ni Afro na nahulog siya sa hagdan, sumagot ang kanyang boss ng ga, na lubos na ikinalito niya. Sumigaw ulit ang bida ng ga, hinihingi na malaman ang pangalan ng nanakit sa kanya. Sinubukan ni Deoko na panindigan ang kanyang kwento. Ngayon, magkadikit na ang ilong sa kanyang bagong kaibigan, tinanong siya ng ating bida kung nagsipilyo na ba siya. Pagkatapos ay sumigaw siya ng aye, at natalsikan ng laway ang kausap na sinabihan niyang ayusin ang mabahong hininga nito. Sinabi ng iba pang mga lalaki na handa na rin sila. Ang biglaang suportang ito ay ikinagulat ng tatlong delinkwente. Galit na ngayon si Nawok dahil may nagmaltrato sa kanyang kasamahan, si Daoko. Kalaunan, hinanap ng bida at ng kanyang mga kaibigan ang taong tinutukoy. Ang bahaging ito ng bayan ay tila masigla at maligaya. Dumating si Hydra na nagmamadali at tinanong ang kanyang mga kaibigan kung may narinig silang isang ingay. Naintriga ang mga lalaki. At doon ay sumang-ayon siya. Ito ang tunog ng kanyang batang dugo na bumubugso sa maringal at kaaya-ayang lugar na ito. Habang tumatakbo siya, sinasabing mahuhuli siya sa pag-uwi, nakakita siya ng isang magandang babae. Agad siyang nilapitan ni Hydra. Ngunit nang siya'y gagawa na sana ng kanyang diskarte, agad siyang pinalayo ng nandidiring babae, tinawag siyang tanga. Patuloy niya itong binato ng mga insulto dahil naiinis siya sa katotohanang naglakas loob pa itong lumapit sa kanya. At dahil doon, umalis na siya, sinabing nakakadiri ang kanyang mukha. Dahil doon, hindi maiwasan ng mga kaibigan ng lalaki na maawa sa kanya dahil medyo masakit ang karanasang iyon. Sinabi ni Deoko sa bida na hindi niya kailangang aprobahan ang mga ganoong bagay para sa kapakanan nila. Sumang-ayon ang kanyang kaibigan, sinabing hindi sila sigurado kung nandoon ang salarin at iminungkahing bumalik na lang. Para lang sabihin ng leader na dapat silang magsaya pagkatapos nito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanaw na ni Afro ang lalaking hinahanap nila. Dahil doon, tinawag ng ating bida ang kanyang kaibigan at mariing hinimok silang kumilos. Dahil doon, nagtungo ang mga high schooler sa lokasyon ng siga. Pinapalayo sila ng mga gwardya sa pinto nang makita silang paparating dahil bawal ang mga menor de edad sa loob. Sinabi ng banayad na higante na may hinahanap sila sa loob pero walang pakialam ang mga nasa pinto. Kaya walang nagawa ang ating bida kundi gamitin ang kanyang teknike, ang mga mata ng sexy na tigre. Mabilis niya silang inutusan na tumabi. At ganoon na lang, ang mga dating nagbabawal sa mga high schooler na pumasok ay malugod na tinanggap ang ating bida sa loob ng gusali. Samantala, ang kanyang mga kaibigan na nakita ang lahat, ay nahirapang unawain ang pangyayaring naganap sa mismong harapan nila. Samantala, sa loob, nagkakalampagan ang mga tasa. Nagsasaya ang siga at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa babaeng kasama niya na nakasalubong niya ang parehong nakakainis na lalaki kahapon at nang tanungin siya kung anong nangyari, buong pagmamalaki niyang sinabi na binugbog niya ito para mag-evolve. Sinabi ng babae na nakakatuwa ito para lang magulat pagkatapos. Lahat ay biglang natakot at tumingin sa pinto para lang makita ang isang nakakatakot na pares ng mata na nakatitig sa kanila. Dahil doon, pumasok si Boss 99 sa silid. Nang makita ang Afro, nakilala ng matandang lalaki ang high schooler at agad siyang pinagtawanan, sinasabing siguro'y umiyak ito sa mga kaibigan niya. Nagsimulang mailang si Deoko. Sinabi ng kaibigan niya na isang simpleng paghingi lang ng tawad ang hinihiling nila sa kanya. Agad sinimulang pagmasdan ng babae ang ating bida. Gamit ang matapang na titig, sinabihan niya itong huwag makialam sa bagay na hindi naman niya problema. At ganoon na lang, namula ang babae sa isang menor de edad. Nang makita ito, inihampas ng siga ang kanyang ulo sa mesa. Nagsimulang matakot sa pinakamasama ang kanyang mga kaibigan.
Labis na nainis ang lalaki sa matabang high schooler na pinapaalis niya, ngunit nang walang natanggap na sagot, wala siyang nagawa kundi ulitin ang kanyang mga salita. Muling sinabi ni Seon-wook na gusto lang nilang mag-sorry ng totoo ang lalaki sa kanyang kaibigan, pero para sa delinkwente, isa lang itong kalokohan. Nang mapuno na, nagpa siya ang matandang lalaki na suntukin ang high schooler. Dahil doon, nagpa siya ang banayad na higante na gumamit ng isang lihim na teknike para patigasin ang kanyang tiyan, upang protektahan ang sarili mula sa paparating na suntok, at baliin ang braso ng siga sa proseso. Napamura sa sakit ang lalaki. Tumingin ang ating bida sa kanyang kaibigan, at ipinaliwanag na ayaw ibigay ng mga siga ang hustisyang nararapat para sa kanya. Dahil doon, sinabi niya na siya at ang buong barkada ay handang maging marahas para sa kanya. Nahirapang maniwala ang naka-afro. Ipinaliwanag ni Boss Nene T9 na itinuturing niyang pamilya ang kanyang kaibigan, na nangangahulugang dapat silang laging magtulungan. Sinabi ng ating bida kay Deoko na itinuturing niya itong pamilya. Dahil doon, itinuro ng batang lalaki kung gaano siya kawalang silbi, at kung gaano katanga ang kanyang boss. Dahil doon, ipinahayag ni Afro sa Soulboy ang kanyang taos-pusong pasasalamat habang sa wakas ay kinilala niya ito bilang kanyang tunay na leader. At sa gayon, pagkatapos ng isang mabilis na fist bump, tinanong ni Wook ang kanyang kaibigan kung alam na ba niya ang kanilang susunod na gagawin. Napangiti ang lalaki at sinabing gagabayan nila ang mga siga tungo sa pagbabago. Dahil doon, natagpuan ng may bali ang braso ang sarili sa harap ng bida na ginagamit ang kanyang teknike, ang Predator. At ganoon na lang, naglabas ang high schooler ng isang aura na nakapanghina sa mga matatandang lalaking naroroon. Ang teknike na ito na ginamit ng menor de edad ay may ibang epekto sa mga matatandang babae. Napagtanto ng mga kaibigan ng banayad na higante na nagsimula na ang aksyon. Labis na nainis ang siga. Sinabi ni Wook sa kanya na sinayang niya ang awa na ipinakita niya. At nang babanggitin na sana ng siga ang kanyang pagkakakilanlan para takutin ang bata, hinimok siya nito na tumigil sa pag-arte na parang bata. Ngayon sa galit na mas matindi pa kaysa dati, hiniling ng lalaki na malaman ang pinagmulan ng bata bago sumumpang tatapusin siya. Sinabi ng ating bida na hindi niya kailangang malaman ang ganoong impormasyon dahil ang matandang lalaki ang nagkamali. Lalong natakot ang siga. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Wook na kahit hindi kayang mamuhay na parang santo, dapat iwasan ang magdulot ng gulo sa iba. At ganoon na lang, mabait siyang pinayuhan ng banayad na higante na magbagong buhay. Nang biglang may pumasok na naghahanap kay Jinsu, nagtaka ang mga high schooler nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lalaking mukhang gang. Nagsimulang tumawa ang siga, sinasabing lagot na ngayon ang mga umatake sa kanya. Habang muling hinahanap ng naninigarilyo si Ginso, nagulat si Hydra dahil siya at ang kanyang mga kaibigan ay napaligiran na ngayon ng mga lalaking nakasuit. Maya-maya may lumabas mula sa likod ng lalaki. Nagtaka ito sa dami ng mga menor de edad sa establishmento. Nagsimulang pagpawisan ng todo sina Huang at Sin habang papalapit ito. Maging sina Jungtae at Yang Hu ay naalarma. Dahil doon, sa wakas ay tumigil siya. Ang higanting lalaki, na nagpakilalang graduate mula sa Gukyong mula sa 74 promotion, ay inutusan ang mga high schooler na magpakilala. Napagtanto ng mga lalaki na nasa mahirap silang sitwasyon dahil ang isang ito ay mula sa isang lumang promotion na nagtapos sa kanilang high school. At habang nagsisimula silang magtalo kung maililigtas ba ng pagmamakaawa ang kanilang buhay o hindi, pinuna ng lalaki ang kanilang katahimikan at agad na nagalit dito. Sinubukan ni Jungtae na sabihing napadaan lang sila, ngunit nahirapan ang lalaki na paniwalaan siya, dahil nasa loob sila ng isang gusaling bawal sa mga menor de edad. Dahil bigo ang negosasyon, nagbigay ng utos ang namamahala, inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin ang mga nanghihimasok. Nagsimulang abangan ng mga matatanda ang pagkakataong bugbugin ang mga batang lalaki na napagtantong nasa mahirap silang sitwasyon. Napagtanto ni Boldfist na anumang maling galaw ay maaaring maglagay sa kanila sa mas malaking gulo, kaya't humingi siya ng plano sa bida. Lumabas ang boss mula sa pinto, saglit na sinuri ang sitwasyon. Sinabi ni Afro sa kanya na susunod sila anuman ang kanyang desisyon. Sinabi ng kanyang dalawang kaibigan na handa na silang lahat. Partikular na nag-aapoy sa galit si Hydra. Si Jungtae, na sumang-ayon sa kanila, ay hiniling sa leader na ibigay ang kanyang utos. Lahat ay nag-abang sa desisyon ng kanilang kaibigan, na bahagyang ngumiti. Ipinaliwanag ni Wook na walang silbi ang usapan sa ngayon, kaya dapat silang gumamit muna ng dahas bago hilingin sa kanyang mga kasama na huwag magdulot ng labis na pinsala. At nang sumigaw ang leader ng Aye, tumugon ang buong barkada sa kanyang sigaw ng digmaan na may malalakas na boses. At ganoon na lang, nagawa ng mga high schooler na takutin ang mga matatandang lalaki. Nang makita ito, lalong nagalit ang boss dahil mga simpleng menor de edad lang ang mga ito. Kaya naman, nag-utos ng pag-atake ang galing 74 na nagpabalik sa kanyang mga tauhan sa realidad at sumugod sa mga bata na nagpasyang harapin sila ng walang takot. Nang susuntok na sana ang isa sa mga lalaki, isang pinto ang tumama sa kanyang mukha. Ang waiter na pumasok sa silid ay walang iba kundi si Sudako.
Nagtaka ang mga junior nang makita ang kanilang senior na natagpuan sila sa isang hindi maipaliwanag na sitwasyon. Nang makitang kilala ng mga nanghimasok ang serbidor, agad na inakala ng mga alipores na kasama ito sa kanilang gang. Muling napasabak sa gulo ang senior dahil sa kanyang mga junior nang agad siyang sugurin ng 3 gwardiya. Agad na umilag sa unang suntok ang alertong third year. Patuloy siyang umiiwas nang hindi itinaas ang kanyang mga kamao. Hiningi ni Sudonko na malaman ang dahilan sa likod ng pagiging agresibo na ito. Pagkatapos ay umilag siya sa isang suntok na tumama sa kanyang plato, at ganoon na lang, nabasag sa sahig ang laman nito. Ito ay labis na ikinainis ni Chudanko, na muling umiwas sa tama ng lalaki, pero sa pagkakataong ito ay hinawakan niya ito sa kwelyo at isinaksak ang kanyang tuhod sa baba nito. Dahil doon, napabagsak ang una sa 3, habang sinubukan siyang atakihin ng pangalawang lalaki mula sa likod, pero yumuko ang high schooler at hindi binigyan ng pagkakataon ang kalaban na kumilos bago ito tuluyang i-uppercut. Hindi pa tapos ang galit na serbidor, habang pinaulanan niya ang kanyang kalaban ng sunod-sunod na suntok. Hindi na kinaya pa ng mga alipores. Nagpasya si Chudako na ibigay ang huling bira habang sinipa niya ang lalaki nang may ganoong kalakas na ipinalipad siya nito sa pader. Nang makita ito, nasindak ang ikatlong sumusugod. Doon niya lang napansin ang uhaw sa dugong high schooler na handang sumugod sa kanya. Pagkatapos ay bumanat si Chudako ng isang malakas na suntok na sapat para mawalan ng malay ang lalaki. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang mawawalan na siya ng trabaho. Kaya't ginawa ng lahat ng estudyante ang kanilang makakaya upang talunin ang mga kalaban nilang matatanda, maliban sa isa. Bumagsak si Hydra sa sahig talunan. Tuwang-tuwa ang umaatake habang pinapahirapan siya, nang bigla siyang tamaan ng lumilipad na kamao na nagpabagsak sa kanya. Agad na pinuntahan ni Yaungtae ang kanyang kaibigan, pero sinabi lang ni Insan na ayos lang siya at may nakita siya sa sahig. Agad na naalarma ang bata nang makitang susugurin ng patalikod ang kaibigan niyang tumutulong sa kanya. Bigla, may bumunggo sa umaatake at pinatalsik siya sa paanan ng kasamahan niya. Si Daeokgu pala yon, na sinabihan ang kaibigan niya na huwag magambala. Labis na natuwa si Jungtae dito at nagpasalamat sa nagligtas sa kanya. Ang pinabagsak ng bata ay mabilis na bumangon at sinabi sa mga high schooler na pagbabayaran nila ang kanilang ginawa. Samantala, 2 high schooler ang napaligiran ng maraming matatanda. Magkatalikod na ngayon si Full Fist at ang kanyang senior. Humingi ng paliwanag ang junior at nang marinig si Sudoko na nagrereklamo tungkol sa paggawa nila ng gulo sa trabaho niya, sa wakas ay naintindihan ng bata kung bakit ang kanyang senior, na nagtatrabaho ng gabing-gabi, ay laging pagod sa eskwela kahit sinasabi niyang hindi ito mahalaga sa kanya. Agad pinagsabihan ni Sudoko ang junior niya dahil sa asal nito, kaya sinabi naman ng bata kung gaano kadalas ang mga ganyang reklamo. Sa kabila nito, sinabi ng senior na para sa kanya, pare-pareho lang ang lahat sa promotion 99 habang sinusuntok ang isa sa marami niyang kalaban. At habang abala ang lahat sa laban, may naramdaman ang bida na papalapit. May pumuri sa galing nila at sinabing mga ordinaryong high schooler lang daw sila. Na-excite ang namamahala, sinabing matagal na siyang hindi nakakahanap ng pagkakataong turuan ng leksyon ang isang tao. Dahil doon, ang dalawang boss ay magkaharap na ngayon. Napatingin sina Yaungtae, Yaunghyu at ang iba pang high schooler sa dalawang higanteng masamang nagtitigan. Unang kumilos ang lalaki, at sa isang iglap, may isang suntok na sa ilalim ng kanyang cap, isang suntok na madali niyang naiwasan. Nanatiling hindi natinag ang ating bida habang patuloy niyang iniiwasan ang mga paparating na suntok kahit na ang ilan ay bahagyang nakagalos sa kanya. Ngunit sa huli, nakatama ang lalaki ng isang malakas na suntok na nagpatalsik sa matabang binata, pero kahit ganoon, hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ng bida. Ang kalaban naman niya ay hindi makapaniwala nang makita kung gaano kadali niyang naiwasan ang lahat ng atake nito. Lalo pang ginanahan ang lalaki. Dahil dito, sinabihan niya ang ating bida na itigil na ang pagpapanggap para iligtas ang sarili. Nang makita ng mga tauhan na tinanggal ng kanilang pinuno ang mga weight band nito, napagtanto nilang may masasaktan sa araw na ito. Nasa sahig na ang mga pabigat at nagtaka ang ating bida na 1 kilo lang pala ang mga ito. Sinabi ng lalaki na na-offend siya dahil minamaliit siya ng kalaban. Kitang-kita niya na hindi siniseryoso ng bida ang laban. Sinabi ng lalaki na magbabago rin ang ihip ng hangin sabay sugod sa kanya ng isang nakakatakot na suntok. Dahil dito, tumilapon si Boss Nene-9 sa pader, kaya't nag-alala ang kanyang kaibigan para sa kanyang kaligtasan. Nakahandusay na sa sahig ang ating bida, pero sinabihan siya ng kalaban, na alam niyang sumablay, na itigil na ang pagpapanggap. Naaliw ang lalaki sa galing ng instinct sa pakikipaglaban ng binata. Mabilis na bumangon sinawat at inayos ang kanyang cap. Dahil dito, nagpa siya ang lalaki na magpakilala. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Lee Man-ho, isang graduate ng promotion 94. Lahat ay nagulat nang malaman na graduate siya sa kanilang high school, lalo na mula sa maalamat na 94 promotion. Mapagkumbaba ring nagpakilala ang ating bida. Si Lee Man-ho, na naintriga sa katotohanang hindi siya pamilyar sa pangalan ng isang taong kasing lakas ng Calm Jan, ay agad na napagtanto na hindi siya taga-probinsya nila.
Lalo pang ginanahan ng lalaki at hinikayat ang kalaban na lumapit. Sinabi ni Seon-wook na tinantya niya ang level ng kanyang kalaban base sa mga atake nito at, dahil nagpasya siyang seryosohin ang laban, mabilis niyang nilapitan ito. At tinanong niya ang naalarmang kalaban kung tama ba ang ginagawa niya. Nagulat si Lee Man-ho na makita ang isang skill na kinailangan niyang pag-ensayuhang mabuti habang may pabigat para ma-master, kaya inakala niyang kapantay niya ito. Ngunit agad niyang napagtanto na nilampasan siya ng bida sa bilis. At dahil doon, nasuntok ang lalaki at tumama sa pader dahil sa isang binata. Sa gulat ng kanyang mga tauhan, sobrang lakas ng pagtama na nasira nito ang pader na brick. Kahit na napagtanto niyang huli na ang lahat, hindi mapigilan ng lalaki na mapangiti. Naintriga siya sa bida na isang suntok lang ang binitawan, kaya inakala niyang napagkamalan siyang isang mahinang matandang lalaki. Ngunit sinabi ng mabait na higante na bawal atakihin ang isang taong nasa sahig. Kahit kinikilala ang ganitong karangalan, sinabi ni Lee Man-ho sa bata na malaki ang magiging kabayaran nito bago siya sumugod at magpakawala ng mabilis na suntok. Ang bida, na umiwas dito at sa unay hindi natinag, ay agad na napagtanto na nasugatan ang kanyang mukha. Ang natuwang lalaki ay inayos ang kanyang direksyon at muling sumubok, inulit ang parehong atake. Patuloy siyang umiwas sa mabilis na mga suntok at nagtamo pa ng 2 galos sa mukha. Patuloy niyang iniiwasan ang mga suntok ng hindi lumalaban. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ang binata, napagtanto ng lalaki na unti-unti na siyang bumabagal. Nilayuan ni Lee Man-ho ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagsuntok dito ng sobrang lakas na tumalsik ito ng ilang talampakan. Kinilala ng lalaki ang lakas ng kanyang batang kalaban at labis niya itong ginulat nang sabihin niyang siya ang unang tao pagkatapos ng kanyang leader na nagpalabas ng kanyang buong lakas. Hinikayat ni Lee Man-ho ang binata na lumaban ng seryoso, kung hindi ay manganganib ang kanyang buhay sa kanyang pinakamalakas na teknike na tinatawag na ultra speed movement. At ganoon na nga, sumugod ang graduate ng eskwelahan sa junior na kasing bilis ng bala. Hindi maiwasan ng lalaki na maramdaman na mabagal ang mga galaw ni Boss 99. At nang akalain niyang siya na ang panalo, bigla na lang siyang nasalubong ng isang suntok. Nagawa siyang tamaan ng ating bida sa mukha gamit ang kanyang teknike, ang quick rebuttal. Walang makapaniwala sa nangyari dahil isang lalaki ang pinatalsik sa pader ng isang teenager lang. Ang mga tauhan ay labis na nagulat at nag-alala para sa kaligtasan ng kanilang big brother. Narinig ni Lee Man-ho mula sa isang mas matanda na nasa SEAL crew na natalo sila ng Phantom crew sa kabisera, na binubuo ng 2 lalaki na patuloy na sumisikat sa buong Korea habang sinisira ng 2 alamat ang lahat sa kanilang dinadaanan. Walang nakakaalam ng kanilang pagkatao o ng kanilang mga motibo. Ngunit ang tinutukoy na big brother, na naroon sa pinangyarihan, ay inilarawan ang una bilang isang taong may matipunong panga at tawang parang makinarya, at ang pangalawa bilang isang taong may kaliwang braso na puno ng tatoo at tiyan na hindi tinatablan. Nakilala ni Lee Man-ho na isang counter ang teknike ng bida. Nang mapagtanto na ang bida ay tugma sa paglalarawan ng Big Brother, agad na naisip ng graduate na nasa harap siya ng isang alamat at agad na sinabi kung gaano siya namamangha sa kasalukuyan. Samantala, nagpasya ang kanyang mga galit na tauhan na maghiganti para sa kanilang natalong pinuno, ngunit pinatigil sila ni Lee Man-ho. Sa huli, sinabi ng lalaki na ang mga bata ang nanalo sa laban. Ilang sandali pa, narinig ang malakas na tawanan na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Si Lee Man-ho, na nakaupo kasama ang ating mga bida, ay tawang-tawa. Lahat ay nagtaka nang sa wakas ay maintindihan ng lalaki na siya ang nagkamali ng akala. Pagkatapos ay hinarap niya ang pasaway, at sinabing hindi niya sana ito tinulungan kung alam lang niyang siya ang punot dulo ng gulo. Kinakabahang natawa ang siga. Tiningnan siya ng masama ng lalaki habang sinasabi nitong hindi siya panangga para sa pang-aabuso. Nang marinig ito, nasindak ang siga. Agad siyang humingi ng paumanhin na may nanginginig na boses. Inutusan siya ni Lee Man-ho na itigil ang kalokohan at mamuhay ng matino, kaya humingi na naman siya ng tawad. Sinabi sa kanya ng pinuno na ang mga high schooler ang dapat niyang hinga ng tawad. At dahil doon, pagkatapos tingnan ang taong labis niyang ginawa ng mali, sa wakas ay humingi ng tawad ang lalaki, sinasabing na ilabas niya ang kanyang galit sa maling paraan dahil sa ilang masamang araw na dinanas niya. Nilapitan ng boss ang naka-afro at sinabing dahil tungkol ito sa kanya, siya ang gagawa ng huling pasya. Dahil dito, pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Deoko na kontento na siya sa paumanhin at hinimok ang lalaki na itigil na ang paggawa ng gulo sa lugar niya. Sa sandaling pumayag ang pasaway sa kanyang mga kondisyon, pinaalis siya ni Seon-wook sa kwarto. Humingi muli ng tawad ang siga, pero paalis na sana siya nang bigla siyang sinunggaban ni Lee Man-ho na nagbantang personal na dudurugin ang mga buto niya kapag hindi niya tinupad ang kanyang salita. Matapos matanggap ang pinakamatinding takot sa buhay niya, nangako ang lalaki na tutuparin niya ang kanyang salita bago tumakbo papalabas ng kwarto sa abot ng kanyang makakaya. Nagulat ang naka-afro sa bilis ng pagkaayos ng lahat. Dahil dito, ipinaliwanag ng graduate sa junior na siya rin ay may kasalanan at binigyan sila ng kanyang card sakaling kailanganin nila ang kanyang tulong, sinasabing babayaran niya ng doble ang kanyang utang. Mahigpit din niyang hiniling na isave nila ang kanyang numero
dahil tiyak na darating ang panahon na kakailanganin ang kanyang tulong. Dahil doon, sinabi ni Lee Man-ho sa kanyang mga tauhan na alis na sila. Lahat ay agad na sumunod sa taong hinahangaan nila. Nang makaalis na ang mga nakatatanda, sinabi ni Hydra na napagkamalan niyang mga gangster ang mga ito, isang pagkakamaling nagagawa ng lahat ng mga junior. Pagkatapos ng mahabang araw na ito, iminungkahi ng leader na maghiwa-hiwalay na sila dahil may klase pa sila kinabukasan. At nang magpapaalam na sana si Young-hoo sa kanyang mga kaibigan, nagpasya si Deoku na magsalita. Yumuko siya at ang dalawa niyang kaibigan bilang respeto, habang pinasasalamatan ang mga kaibigan nila sa tulong. Noong sandaling iyon, sinabi ni Bofus na dapat nilang ipakita ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng oras sa computer room. Pero nang sabihin ng naka-afro na imposible yon, nadismaya ang lahat. Nagsalita ang leader at sinabi sa kanila na hindi dapat maging masyadong formal ang magkakaibigan sa isa't isa. Tinanong naman ni Young Tae ang tungkol sa kanilang senior na pumasok sa isa pa niyang trabaho, ayon kay Bullfist. Habang may kausap sa telepono, labis na natuwa si Lee Man-ho dahil tumawag ang boss niya sa tamang oras. Samantala, sa eskwelahan, sa loob ng conference room, may ginaganap na pagpupulong. Ang mga second year na naroroon ay mukhang balisa. Mukhang problemado ang mga third year, pero ang boss nila ang pinakagalit nang makitang bakante ang mga upuan ng kanilang mga junior. Sinabi ng isa sa mga senior na walang pakundangan ang mga freshmen at hindi man lang nag-abalang dumalo sa mga pulong. Sinabi naman ng isa pa sa pinakamalalakas na kailangan silang turuan ng disiplina dahil ang hihina nilang mangolekta ng pondo. Pagkatapos ay lumingon siya sa 78 boss na kumumpirmang darating na yung araw ang mga first-year transfer student na kakilala niya. Nang tanungin kung mapagkakatiwalaan ba sila, nagdilim ang mukha ni Chang Seok bago tuluyang ngumiti. Samantala, sa pasilyo, isang lalaki at isang babae ang payapang naglalakad-lakad sa loob ng eskwelahan. Kapwa sila mukhang panatag. Tiniyak ni Boss Nene T8 sa kanilang lahat, na sinasabing malapit na nilang mabawi ang kontrol sa posisyon ng junior leader.